May reaksyon ng ilang mambabatas tungkol sa naging tugon ng pangalawang Pangulo kaugnay sa kinakaharap nitong impeachment case. Yan ang ulat ni Melales Mora. God save the Philippines. Yes, we agree. God save the Philippines mula sa mga Duterte, lalong-lalo na kay VP Sara Duterte. At mangilabot naman si VP Sara sa pagsasabi ng God save the Philippines, ilang beses nga na hindi niya na-save ang DepEd mula sa corruption. Hindi nga niya na-save ang confidential at intelligence funds mula sa iba't ibang anomalya. Hindi nga niya na-save ang mga mangingisda sa West Philippine Sea. So, wala siyang karapatang magsabi at mag-invoke ng God Save the Philippines dahil sa madaming pagkakataon, she failed to save the Philippines. Ito ang naging tugon ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na sana'y iligtas ng Diyos ang bansa matapos siyang ma-impeach ng Kamara. Ayon kay Sendanya, imbes na humiling sa Diyos, dapat ay magpaliwanag muna si VP Sara ukol sa mabibigat na isyong ibinabato sa kanya. May hirit din ang mambabatas ukol sa banat ni VP Sara na mas masakit pa umanong maiwan ng partner kaysa sa impeachment. Gusto kong sabihin kay VP Sara, hindi ito usapin ng jowaan. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. Yung kanyang statement na sinabi niyang mas masakit maiwanan ng jowa kaysa ma-impeach, ipinapakita nun kung gaano kababa ang kanyang regard o pagtingin sa public service. Kung gaano hindi niya pinapahalagahan ang mandato ng taong bayan. Ang grupong Young Guns binatikos din ang umunoy pang mamaliit ng Vice Presidente sa impeachment. Hindi nila nagustuhan ang umunoy pag-iwas ni VP Sara sa pagsagot sa matitinding akusasyon laban sa kanya. Gate pa ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, tila nabubuhay sa ibang dimensyon ang Vice Presidente. Mariin ding pinuna ng Makabayan Black ang umunoy hindi maayos na pagsagot ni VP Sara sa mahalagang usapin. Ayon kay Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, may basihan at walang kapalit na anumang halaga ang naging pagsuporta nila sa pag-impeach kay Vice President Duterte. Halos 80% ng Kamara ang sumang-ayon dito, kaya't sumasalamin talaga anya ito ng boses ng taong bayan. Nagkaroon po ng consultation ng mga political parties, no? Sila po ay nabigyan ng kopya nitong complaint na ito, pinag-aralan, inanalyze po nila at pumirma po ang ibang mga membro na sumang-ayon po dito. At wala hong kapalit dito. Ito, ang issue po dito ay transparency, accountability, at saka rule of law. No? Yun ang ating dito. Kailangan magkaroon din tayo ng ng paninindigan na magkaroon ng hustisya. Sa gitna naman ng mga issue ukol sa impeachment, sinabi ng mga kongresista na tuloy-tuloy pa rin ang kanilang mga magiging pagdinig hinggil sa iba pang usapin kahit naka-session break. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.